Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari, binabalot na nila. Doon yung bata, buhat-buhat na ng mag-asawa, nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi ko ganun, mahirap yung ginawa ninyo. Yung mga anak din ako. Tuluyang sinibak sa serbisyo ng National Police Commission o NAPOLCOM ang isang pulis na agad na nagpa-cremate sa kanyang dating asawa at anak na menor de edad na naunang natagpo ang patay sa magkahiwalay na lugar sa Bulacan at Tarlac noong January 2026. Batay sa naging desisyon ng NAPOLCOM and Bank, napatunayang lumabag sa mga kasong administratibo tulad ng grave misconduct, neglect of duty, at conduct unbecoming of a police officer, si Police Senior Master Sergeant John L. Mollanido ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Napag-alamang minadali umano ni Mollanido ang cremation ng dati nitong asawa na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollanido at anak na si John Ismael, 8 anyos, kahit nagpapatuloy pa lamang ang investigasyon ng pulisya sa naturang kaso. Ipinasunog din umano ni Mollanido ang mga damit na suot ng mga biktima nang mangyari ang krimen. Lumabas sa paon ng autopsy na ang sanhi ng pagkamatay ni Diane Marie ay gunshot wound, samantalang suffocation naman ang naging dahilan ng pagkamatay ng batang si John Ismael. Sa kabila ng nangyari na sumira sa mahalagang ebidensya, natumbok ng pulisya ang mag-asawang pangunahing sospek sa pagpatay sa mag-ina na nakilalang sina Christian Panganiban, isang dismissed na pulis, at asawa nitong si Pia Katrina at helper na si Hill D. Jr. na naging witness sa krimen. Lumitaw na ang motibo ng mga sospek na ahente ng sasakyan ay patahimikin na ang mga biktima matapos nilang lokohin at kunan ng pera sa planong pagbili nito ng isang Mitsubishi Montero. Iba po tunog po talaga ng baril. At pagbukas ko po ng pinto, doon ko na po nakita na yun na nga po, binaril na nga po ng asawa ni Pia Katrina Chua, yung hindi ko kilalang babae na nasa loob po, na nakaganon po. After nun, tinanong ko siya ano nangyari. After nun yun, nagkagulo na sa loob. Tapos sinabihan ako nung asawa ni Pia Katrina na huwag kang magsasalita, ikaw ang isusunod ko. Sabi niya sa akin ganun. Kaya napilitan po akong hindi na lang talaga tumulong. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari, binabalot na nila. Doon yung bata, buhat-buhat na ng mag-asawa, nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi ko ganun, mahirap yung ginawa ninyo. Yung mga anak din ako. Nandito po ako para sa konsensya ko. Lumutang po ako. May anak rin po ako eh. At nadadawit ako sa hindi ko naman kasalanan ginawa. Yun lang po yung pag may ano ko sa sarili ko, malinis ang konsensya ko. Sila po talaga. Wala na pong iba may gawa. Yan ang report. Ako, si David Oro, para sa QC News Today.